Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Lahat ba tayo ay nandito na sa Zoom? Ayan, complete na. Okay, so ang ating tatalakayin ay sariling panitikan bago dumating ang mga Kastila. So, tatanungin ko muna kayo, class, kung ano nga ba ang panitikang Pilipino sa palagay nyo. So, ang panitikang Pilipino ay katulad din ng panitikan ng alinmang bansa sa daigdig na sumasaklaw sa pasalita o pasulat. Ayan, na nagpapahayag ng mga damdamin ukol sa mga gawi at kaugaliang panlipunan. Ayan. Ito ay paraan ng pamumuhay, kaisipang pampolitika at mga kapanipaniwalang panrelihiyon. Ayan, may dalawang uri ng panitikan. Ano nga ba 'yon? Ito ay pagsasaling dila. Pangalawa ay nasusulat. Ayan. May mga una din tao sa Pilipinas. Ito ay ang Ita. Ang negritong kilala sa tawag na Ita ay Aita. Ayan, tandaan niyo class ha. O agtas na siyang mga unang nanirahan sa ating mga pulo. Sila ay abala lagi sa paghanap ng kinabubuhay sa tulong ng pana at buslo. Ayan, palipat-lipat din sila yung mga Ita. Kaya di sila nagkakapanahon sa sining ng lampas sa mga bulong at kasabihan. Next is, nandito rin yung Indones. Ayan, nakarating sa Pilipinas na may 8,000 taon na. Nang sumapi sila rito ay may malalaking pangatawan, may itim na balat, na labi, ayan, malaking ilong, pangahan, may kabiasnan silang higit sa mga negreto. Ayan, may pamahalaan na nagsusuot ng damit, nagluluto ng pagkain, nagsasaing, ayan, marunong magpanginas ng apoy. Mayroon silang alamat at mga epiko at mga pamahiin at mga bulong na pangmahiya. Ayan. Next is, kasama na rito ang incheck. Ayan. Ang incheck ay tinatawag na mga manggugusi. Ayan, tandaan nyo klasa, ang incheck ay tinatawag na mga manggugusi. Ang incheck na lahing Hakka na nagbuhat sa Fukien, ayan, sa China, at sapagkat kanilang inilagay sa gusi ang bangkay ng isang magulang o nunong na namatay at ibinaon doon din sa kanilang kalooban. At ang salita nating gusi, ayan, ay galing sa kanilang sa kanila, yan tama. At sumapit sila rito mula noong 300 hanggang 800 AD na nanirahan sila sa pulo ng Batangas at Babuyanes. Next is mga Bombay. Ano nga ba ang Bombay? Ay nakatira din sila dito sa Pilipinas noong ika-12 taon. Ang unang sapit ng mga Bombay ay nanggaling sa Borneo at nagdala ng pananampalatayang Budismo o Epiko at Mahika. Yan. Ang ikalawang sapit ay nanggaling sa Java at Borneo din noong ika-13 na siglo at nagdala sila ng pananampalataya, Brahmanistiko at panitikang epiko, awiting bayan, ayan, at liriko. Ayan. Next is Arabi at Persiano. Ayan, dumating ang mga Arabi sa Pilipinas noong ika-800 siyamnaput na AD hanggang ika-12 siglo. Ngunit, ayan, ang nagdala ng pananampalataya sa Muslim ay at tinatawag na Hadramaut. So, Sayyid. Hadramaut Sayyid.
Ayan, may mga misyonerong Arabi na nanggaling sa Malaysia at dumating sa Pilipinas noong ika-16 na siglo. Ayan, next is mga Malay. Ano nga ba ang Malay? Ayan, 3 pangkat ng mga Malay ang nakatira sa Pilipinas. Ayan. Ito ay kumulang humigit sa 12 200 taon bago namatay si Kristo at 100 na taon na pagkamatay ni Kristo. Ayan. Next is galing sa mga sumusunod ang panitikan bago dumating ang mga Kastila. Ito ay ang mga Malay. Ang Malay ay alamat ng Cambodia or tinatawag nating Indo-China ay may mga katangiang matatagpuan sa matandang tradisyon at talaalamatan ng Palawan at Mindoro at sa mga ilang pulo sa Sulu. Next is Madhya-Pahit. Ano nga ba ang Madhya-Pahit? Ito ay impyerno ng Madhya-Pahit na pinakasentro ay Java sa Indonesia. Ayan. Na naging napakapangyarihan at maraming mga kalapit bansa ang nasakot. Next, ito ay ang Inchek. Ayan. Ang mga Inchek ay nakarating sa Pilipinas sa pagitan ng ika-3 hanggang ika-8 siglo. Ayan, ang mga Inchek ay nagdala ng kanilang wika, kaya't mahigit sa 600 na salitang Inchek ay bahagi na ng wikang Pilipino. Next is matandang panitikan ng Pilipino. Ito ay ang kwentong bayan. Ayan. Ito ay ang mayaman sa mga ninuno, sa mga kwentong bayan na binubuo ng mga kwento sa buhay. Ayan. Ang kwentong pinagmulan ng mga lahi, kauna-unahang lalaki, ganyan, at babae sa daigdig. Next is epiko. Kung nais nating mabakas ang kasaysayan, may kaugnayan sa kalinangan ng ating lahi at nais nating matagpuan muli ang ating mga sarili, ay napapanahon na upang pabalikan ang ating mga epiko. Ayan. May mga ilang siglo bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas ay may marami ng kalipunan ng panulat ang mga Pilipino. Ayon kay Padre Cherino, isang mananaysay na Heswita ang lahat ng tag-islang ang Pilipinas ay mahigit sa pagbabasa at pagsulat maging babae o lalaki. Ayan. Ayan, ito ay ang epiko ng mga Muslim. Ito ay tinatawag nating darangan. Ayan, Ilad o Odyssey. Ayan, ang Bantungan. Next is Daramok. Ayan, ayan, Bye-bye. Ayan, mga epikong Bisaya. Ito ay ang Maragtas, Haraya, Lagda, Inilawod. Ayan, Hari ng sa bukit. Next is epiko ng Tagalog. Ito ay Kumintang, Mandukit at Dikyaw. Next is, ayan, nandito na tayo sa alamat. Ang alamat ay ang ating kalinangan at kabiasnan ay malinaw sa nasasalamin sa mga alamat. Karamihan sa mga alamat ay hindi nasusukat at kung nasusulat, may nitong laman mga huling panahon. Next is metolohiya. Ano nga ba yun? Ayan. Ang metolohiyang Pilipino ay kabibilangan ng mga salaysay at pamahiin hinggil sa mga masalamangkang mga nilalang at nilikha ng mga Pilipino. Ito ay ang mga Diyos at Diyosa. Ayan. Bathala, Aba, yan tinatawag natin. Mga mabubuting espiritu,
Ayan, masasamang espiritu. Tik-tik, ayan. Ano pa ba yung masasamang espiritu? Kapre, ayan. Yung sa ano naman, sa mga mabubuting espiritu, ano yan? Ito ay tinatawag nating patyanak o taga-tanod ng lupa. Or mamanjig, gano'n. Nangangiliti sa bata, yun. Next is limbang, taga-tanod ng kayamanan. Next is karunungan bayan. Ano nga ba yun? Ang karunungan bayan ay kasama sa kabang yaman ng karunungan bayan ng ating matatandang bago dumating ang mga Kastila ay mga sawikain, bugtong, palaisipan, at kasabihan. Next is, ano nga ba yung pag-aralan natin ang salawikain. Ayan. Ano nga ba ang salawikain? Ang salawikain ay isa sa mga karunungan na pag-aralan ng mga tao, hindi sa mga kasulatan at aklat na nalimbag, kundi sa mga aklat na karanasan na babasa sa bibig, ayan, ng matatanda. Next is bugtong o tinatawag nating riddle. Yan. Patulang pahayag na nahanap sa kasagutan. Yan. Okay, so ayan ang ating lesson ngayon. So may inihanda akong QR code na sinend ko sa GC. So pwede kayo magsagot at alamin natin kung may natutunan pa kaya kayo. Ayan. Thank you everyone. So that's all. So, magtitik na tayo ng quiz. Ayan, quiz. So, start tayo sa name, last name, and the Gmail or email address. So, sa pagganyak na ito, narito ang quiz kung saan babasahin ang bawat pahayag ng mabuti. Piliin ang true kung ang pahayag ay tama at false kung ito ay mali. I-click ang tamang sagot sa bawat tanong. So, may guide na rin siya sa pinakauna. At pipindutin natin yung start. So, umpisa na natin mag-quiz. So, pagkatapos natin is submit answer na natin siya. So, nandito rin sa bandang dulo. Yan. Yun. May matatanggap ka ring certificate. Tapos makikita mo yung mga tamang sagot. Yan.